Mayroon pa ba? Meron pa akong dalawa. Okay po. Sige po. Salamat sa pakikinig. Sandali. Meron pa akong tanong dito yung, mali po ba yung tumanggap ng komunyon? 'Di ba pag nagsimba tayo, mali bang tumanggap ng komunyon ng maraming beses sa isang araw? Brother Angel, sagutin mo yan. Okay, sa Code of Canon Law, kapatid, dapat at least hanggang dalawa lang po. So hanggang dalawa lang. At yung dalawang yon kailangan kompleto yon. But after doon, medyo abusive na po yon, hindi po pwede. So sa lahat ng mga nakikinig ngayon, di ba, minsan matapos ng misa, a-attend kayo ng kasal o ano, dapat makumpleto yung misa, hanggang dalawa lang po ayon sa Code of Canon Law natin. Wag sobra-sobra. Abusive of Holy Eucharist po yun pagka sumobra doon. At least 2 beses po sa isang araw o kaya yung Sunday obligation natin, kapatid. Okay po. Okay po, salamat po, Brother Windel. Mayroon pa, last na po, isa na lang. Brother Angel yun, hindi Brother Ano po? Wendell. Ay, Brother Windel. Ay, naku, sorry. Kasi ang boses nila talaga parehas. Hindi ko na, sorry po, sorry. Brother Angel, salamat. Ano po? Mayroon pa, isa pa dito. Yung, hindi ko alam kung ano siya sa Biblia nakasulat, kung ano to siya. Yung babae na habang naglalakad si Jesus, na maraming mga tao naglalakad siya. Tapos may babae doon na dinudugo ng 20 years. Nakakalimutan ko kung ano siya sa Biblia siya. Ang tanong ko dito siya, is, tapos may lumabas na kapangyarihan, yun ba? naglalakad siya, di ba? Naglalakad siya, tapos yung babae na dinudugo siya ng 20 years, ang sabi ng babae, na mahawakan ko lang kahit dulo ng kanyang kapa, yung kanyang damit, ay gagaling na siya. Di ba, gumaling po ba siya, di ba? Ngayon, ang tanong ko po is, may nagsabi sa akin kasi, bakit daw ang mga Katoliko is sumahawak pa sa mga rebulto, o kung mga ano-ano, samantala sa faith pa lang nila is gumagaling na sila. Bakit kailangan panghawakan ng rebulto daw? Oh, Brother Junre. Yes, Brother yes. Sister Una, wala man tayong aral na dapat hawakan ng rebulto. Wala tayong aral niyan. No? Pero, yung realidad sa pagiging Katoliko natin, sister, dahil sa kalakas ng pananampalataya natin, tulad ng sinabi mo nga doon sa binabasa mo, di ba? Ano bang pananampalataya niya? Mahawakan lang niya kahit sidsid ng gamit ni Panginoon Kristo, gagaling siya, at nangyari nga. So, ganun din tayo mga Katoliko. Sa paniniwala natin, pananampalataya ng mga Katoliko na yung banal na bagay, kasi mga banal na bagay ang rebulto, sister, no? Hindi yan basta lang palamuti sa simbahan. No, may value sa atin 'yan, no? Meron po yang connection sa ating pananampalataya, hindi yan basta lang rebulto na walang silbi. No, kaya nga every time hindi natin pag ginagawa natin ng hindi maganda ang mga rebulto, nagkakasala tayo. No, sacrilege po ang tawag doon, no? Kapag hindi natin tinatrato ng maayos yung rebulto. So, may sentimental value sa atin yan, no? At at the same time, yung paghipo natin doon, dahil sa pananampalataya natin, no? Halimbawa, sa mga rebulto, then, ikaw, problematic ka. Grabe yung panalangin mo sa Diyos. Grabe yung panalangin mo. Nanalangin ka sa Diyos sa harap ng rebulto, siyempre, di ba? Ganun tayo Katoliko. Then, sa pag panalangin mo, hindi mo ay maiwasan na hahawa ka sa rebulto, no? Dahil sa pananampalataya mo yun eh. No? Nagsisignify yun na nagre-reach out ka talaga sa Diyos. Hindi yun dahil sa yun ang aral natin na kailangan hawakan mo rebulto pag manalangin, ha? Kapag wala tayong aral na ganun. No? Yun ang pananampalataya ng bawat Kristiyanong Katoliko na expressive sa pananampalataya, sister ba? Na hindi ba tayo katulad ng mga Protestante na hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hindi nila, wala silang kilalang santo dahil wala silang rebulto, wala silang mukha ng mga santo, wala silang mukha ng Panginoon. Wala silang mahawakan kasi wala sila noon. Pero tayo, hindi man natin aral yun,
O dahil sa ating pananampalataya, ginagawa natin yun. Dahil kung rebulto nga lang, sister, nahawakan natin, how much more kung physical talaga na Diyos ang ating nakita. Hindi ka ba yayakap? Di ba, sister? Opo, brother. Oh. So hindi natin yung ginagawa dahil aral natin, hindi. Dahil sa pananampalataya ng bawat Katoliko. Expressive kasi ang Katoliko sa pananampalataya, sister. Pinapakita natin paano tayo nag-reach out sa mga banal. Paano tayo nag-reach out sa Diyos. Kaya kahit tribulto nila, hinahawakan natin. Pero hindi yun aral natin. O dahil sa pananampalataya natin. Question, mali ba yun? Hindi. Bakit? Wala namang sinabi sa Bible na, wag kayong maghawak ng tribulto kapag kayo nanalangin. Wala namang ganun eh. No? Pagkos sila Josue nga nakatira pa sa harap ng rebulto, no? Nung nanalangin. So again, no, wala no, sister, wala tayong aral na kailangan hawakan ng mga rebulto kapag nanalangin. Wala tayong aral na ganoon. Yun ay dahil sa pananampalataya ng bawat Katoliko na expressive tayo ba sa ating pananampalataya na talagang pinapakita natin na gaano tayo ka willing or kung sa baga, talaga pinapakita natin sa madla ano ang pananampalataya natin, no? Rebulto pa lang yan. How much more ang physical, sister? Oo nga po. Kasi ano po siya yung bakit daw tayo nagsumasamba sa rebulto? Hindi. Yun, false judgment. Di ba? Kibasa nga, Brojando, yung Lucas 17:4 ba yun? Brojando? Or Juan 17:4, Brojando? Kibasa mo na? Juan 17:4. 7-4. 7:4. Pakibasa mo na, Brojando. Asan doon yung ano? Yung wag kang hatol ayon sa yung nakikita. Ano yun? Hindi 7:4 yun. Nakalimutan ko. 7 ba yun? 7-4. 7:4. I-try mo, Brojando. 1. Hindi 7:4. Tingnan mo. Hindi. Nakita mo? Hindi. Ano yun eh? Nakalimutan ko. 17 yata yung Brojando. 17:4. Lucas or John? Huwag kang hatol ayon sa yung nakikita. Oo. Sige, inarate na lang natin. No? So, ayon ni Panginoong Jesucristo, sister, no, yung hinahanap namin na talata, sabi ng Panginoong Jesucristo, huwag kayong humatol ayon sa inyong nakikita. So, dapat hatulan nila tayo ayon sa ating pananampalataya. Kaya nga sabi ko kanina, wala tayong aral na kapag nanalangin tayo, kinahanglan lumahawak sa rebulto. Wala tayong aral na ganun. Pero expressive tayo sa ating pananampalataya, sister. Opo, brother. Salamat sa mga kasagutan niyo po sa lahat sa inyo dito sa punto por punto. Napakaganda ng mga sagot niyo po. Salamat po. God bless mo, sister. 7:24. 7:24 pala. Sige. 7-4. 7:24 ng Pakibasa mo dyan. 1. Sabi ganito. Huwag kayong humusga ayon lang sa nakikita ninyo, kundi humusga kayo ayon sa nararapat. Yun, kaya ginagawa ng mga sulpot. Kung ano yung nakikita nila, husga ng husga. Hindi naman nila alam ang aral ng Katoliko. Yun, ang mga ano kasi, ang mga ibang sikta po, dahil sa mahina naman sa Bible ang ang Katoliko, is ang kanilang kaagad na sinasabi is about sa, ang sinasamba nyo is rebulto. Mga ano yan? Bakit sumasamba kayo sa mga walang pakiramdam? Yung mga ganon. Kaya yung ibang Katoliko, hanapan mo sila, sister, hanapan mo sila. Saan mo nakita sa mga katekismo namin na dapat sumba kami sa mga, ano yon, mga hindi nagsasalita? Opo. Hanapan mo siya, saan mo nabasa na sa mga katekismo namin, pinapasamba kami sa mga bagay na hindi nagsasalita? Yun talagang kinikilalang Diyos, ha? Hindi yung hindi yung ginagalang lang. Talagang mababasa na dinudiyos, na inutusan kami na i-Diyos ang mga rebulto. Pag may nabasa silang ganon, ay iwan natin to. Kung meron man. Kung wala. Ako mangunguna mo dyan do.
Oh, sige. Ano, racing tayo, racing. Oh, te. Okay na ba yun, te? Kasi ang nagtanong sa akin ito is Bible Baptist. Ayan mga Ah, baptist basta na yun. yan. Ayan mga baptist na yan. Ano yan? Na puro lang yan, ano, sister, puro lang yan. Haka-haka ba? Pro haka-haka. Na, tingnan mo nung nandito pag nakapasok dito yung pastor nila na si, ano, si, sino yan? Si Rian Fuentes, no? Tingnan mo, di ba, nung nakipagsubukan siya dito about sa Rebulto, hindi man siya nakalusot sa amin. Pastor na yun, magaling yun, pero hindi nakalusot sa amin yun. Sino pong founder Meron pa ng siyang, ano? meron si John, ano, John Smith pa yun ba dyan do? Or Yes, John Oh, Smith. John Smith. Parang Meron Pilipino siyang- naman ang nag-mention sa akin na pangalan. Parang Pinoy lang na pangalan ang sinabi sa akin. Local pastor lang. Local yun. Local lang, local. Uy, nag-mute si ate. Wait lang. Sa akin Oh. is hindi daw si Jesus ang founder ng Katoliko. Ay, lagot sila kay Bro Jando dyan. Hindi si Cristo ang founder. Sino? Yan nga ang sabi ni daw si Sister, Jesus. dapat matuto ka sa mga ano yung mga philosophical argument, sister ba? Yung mga ganyan ba na pag sinabi nila na hindi si Kristo ang founder, tanong nyo agad, kung hindi si Kristo, sino? Dapat Sino? magbigay sila. Magbigay Oh. sila ng tao na maituro nila na yan ang founder nyo. At saka dapat may ebidensya ang pinapakita follow up. Oo, Hindi yung correct. halimbawa sabihin nila May ang batayan. ang sabi nila halimbawa si ano yan si Constantino. Asan ang preba mo? Basahin ko nga na siya ang founder. Sige. Labas mo nga yun, basahin ko. Tapos mo dyan, dapat yung ipapalabas nila na ano na libro, yung standard. Oh, Hindi yung gawa-gawa. Hindi yung ano ang author sila rin. Hindi pwede ganun. Dapat standard talaga nakalagay si Constantino ang founder ng Roman Catholic Church. Pag nagawa nila yon, nako, Junre, racing tayo. Parang ano pa nga po sila yung parang sa Old Testament daw, sa Old Testament pa lang daw is doon pa daw parang doon na wala pa si Jesus, nilinis na lahat ng kasalanan ng buong mundo, ng buong tao. Ay, hindi pa siya naglilinis sa Old Testament. Hindi Sa pa Old siya Testament pa lang naglilinis sa... daw. Ha? Old Testament pa lang daw, nilinis na ang mga lahat ng kasalanan ng tao. Ay, hindi siya naglilinis sa Old Testament. Yung paglilinis niya, ginawa niya sa New Testament nung siya ay nagsabi, Consumatum est! O, nagawa ko na. Ayun, doon siya naggawa ng paglilinis. Pero yung yung Old Testament, wala pa. Wala pa. Ang unang mga Kristiyano, sister, na nilinis ng Diyos ang mga apostoles. No, sila ang Pero pinakaunang New Testament yun. basahin mo sa John, ano ba dyan do? Sa Juan 15:3. O 1:15. Okay, tingnan natin sa 1:15. Sabi ganito, malinis na kayo dahil sa mga salitang sinabi ko sa inyo. O, ko. Kailan yan nangyari ba dyan do? New Testament. Sa panahon ni Kristo. Kristo. Wala pa yan sa Old Testament, no? Wala pa sa Old Testament yan. Wala pa yan. Sila ang mga unang Kristiyano, sister, na nalinis ng Diyos. No, ang mga apostoles. So, New Testament yan, hindi yan sa Old Testament. Bakit daw si Jesus binautismohan ni John the Baptist? Oh. Sagutin mo dyan, Re. Anong tanong? Bakit daw binautismohan? Bakit daw daw si binautismohan? Oh. Ano? Bakit daw binautismohan si Jesus ni John the Baptist? Si John the Baptist. Basahin mo muna, Bro Jando, yung yung time na bininyagan siya sa Mateo 15. Mateo 3 yun, di ba? 15 hanggang 17, bro. Pakibasa nga muna. Kahit yung 17 na lang. Kahit yung sa 17 na lang. 17. Oo. Oh, eto. At may boses na narinig mula sa langit na nagsasabi, No.
Ano pala bro, sa umpisahan mo na lang sa Jess hanggang 12. Jess, hanggang 12. Okay, Jess, tandaan ninyo, ngayon pa lang ay nakaamba na ang palakol para putulin ang mga puno. Ang mga punong hindi namumunga ng mabuting bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. Ngunit may isang darating na kasunod ko. Mas makapangyarihan siya kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat-dapat na maging alipin niya. Binabautismuhan niya kayo sa banal na espiritu at sa apoy. Tulad siya ng isang taong nagtatahip upang ihiwalay ang ipa sa butil. Ilalagay niya ang mga butil sa bodega. At ang ipa ay susunugin niya sa apoy na hindi namamatay kailanman. Dumating si Jesus sa ilog ng Jordan mula sa Galilea at pinuntahan niya si Juan upang magpabautismo. Tumutol si Juan na bautismuhan si Jesus at sinabi, "Bakit magpapabautismo ka sa akin? Ako ang dapat magpabautismo sa iyo." Pero sumagot si Jesus, "Hayaan mong mangyari ito ngayon dahil ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kaloobang ng Diyos." Ayun. Kaya pumayag si Juan. Ayun. So hindi naman siya dapat binyagan, sister eh. Pero yun ang nakasulat na dapat patupad. Kaya nagpabinyag natin Panginoong Jesucristo. Pero hindi siya dapat binyagan tulad natin para maging Kristiyano. No? Siya para matupad ang anumang nakasulat. Ano? Hindi ko nasagot yan, brother. Hindi ko nasagot yan sa nagtanong sa akin kagabi. Kaya talagang sinulat. Yes, kasi hindi mo pa kasi napag-aralan ang salita ng Diyos. Eh kami kasi marami na kaming napag-aralan kaya madali na lang namin siyang masagot ng ng bahagya, no. So hindi naman Mag-ingat talaga ka, te. necessary, hindi naman talaga siya necessary binyagan dahil Diyos siya eh, no? At saka mag-ingat ka, te, baka ang idadahilan niya si Kristo binautismuhan ni John the Baptist. Kaya si Oo. Kristo Baptist, Baptist. lagot ka, ingat ka diyan. Panluloko yan. Pag ganyan, tanungin mo, sister. Pag ganon, tanungin mo, sinong Baptist ang nagbinyag kay John the Baptist? Oh. Ito maganda, te. Kung tanungin ka niya, te, kung ikaw binautismuhan sa Katoliko, anong tawag sa'yo? Ang isagot mo, te, Kristiyano. Yun ang isagot mo, Kristiyano. Katoliko, pangalan ng relihiyon namin yun. Ako na membro Kristiyano ako, hindi ako Katoliko. Kasi ang Katoliko, laganap, nasa Pilipinas lang ako. Kristiyano ako. Sabihin mo ganun, tanungin ka. Pag ikaw binautismuhan sa Baptist, ang tawag sa iyo, Baptist. Pag ikaw binautismuhan sa born again, tawag sa iyo, born again. Ikaw, te, pag binautismuhan ka sa Katoliko, te, anong tawag sa iyo, te? Sabihin mo kaagad, Christian. Oh. Tignan mo, mahihirapan yung mag-follow up. Mahirapan yung mag-follow up. Okay na ba yun, te? Minsan kasi mahirap kasi minsan makipag-argue. Tapos Ay, hindi madali mo lang rin yun, alam te. ang Basta sasagot alam mo mo lang yung kahit- idadahilan Kasi mo. hinihingan ka, kailangan kasi may alam mo rin kung saan sa Biblia kasi hinihingan ka na kaagad nila eh. Saan sa Oy, Biblia? yan, te. Ingat ka dyan, te. Hindi tayong naman pwede sabihin Katol- natin Oy. na, hindi, nabasa ko yun, nabasa. Oh. Eto, te, ha. Isa sa mga paraan nila para tayo malaglag sa sa hukay, ina-apply sa atin ang Bible alone. Huwag kang papatol sa Bible alone dahil hindi tayo Bible alone tayong Katoliko. Hindi tayo Bible alone. Huwag kang pumatol doon. Sige na. Kaya Okay nga na. Alas 10 na, kaya te. nga sinabi sa akin na ibang Biblia daw ang gamit ng Katoliko. Ano bang Oh. ginagamit ng Katoliko? Ang ginagamit ng Katoliko, Biblia. Hindi comics. Hindi dyaryo. Kaya ibang Biblia daw ang ginagamit kasi sila daw is King James daw ang gamit nila. Tama po. O sa kanila, King James. Pero ba't nila tinanggalan ng King James? King James po ang Bible Baptist. Oh, King James ginagamit nila. Tinanggalan nila ang King James. Oh, Baka kasi sabihin ang nila, sabi yung sa inyo Katoliko, dinagdagan ninyo. Hoy, huwag kang magsinungaling. Meron kami prueba. Kayo ang nagtanggal noong 1850. 1611, kumpleto ang King James Version. 73 books yan. Pero tinanggalan nyo noong 1850, kaya nga 66 books na lang. Oh, kung sakaling hanapan ka nilang prueba,
I-search mo lang sa ano te, i-search mo lang sa Google yung ano, yung Apocrypha King James Bible Online.org at lalabas doon ng reason sila ang nagtanggal, hindi tayo. Wala tayong dinagdag. Yan eh talagang nandyan na. Okay na ba yun te? Okay na po yun. Ang dami nga eh. Kailangan ma-memorize para meron akong ano. may panangga. Eto lang te, gabi-gabi, every Tuesday to Sunday, meron tayong punto por punto. Lagi ka lang manood at take note mo yung mga sagot, yung mga tanong, paano sagutin yung mga tanong. Ano nyo lang familiarize nyo lang yun. No need to memorize, familiarize nyo lang. Pag may nakainkwentro kayo na baptist o ano relihiyon, alam nyo na kung ano gagawin nyo kasi may na-familiarize nyo yung mga sagot namin eh. Pag na-familiar, yan ang ginagawa ko dati nung ako'y nanonood po ng dating daan. Pinapakinggan ko lang yung sinasabi ni Soriano, alam ko na kung anong talatang kukunin ni Soriano. Bakit? Kasi paulit-ulit na lang. Yung aming mga sagot dito, paulit-ulit na lang ito, te. Kaya ang gawin mo na lang ganito, take note mo, tapos i-familiarize mo. Pag naka-encounter ka, tinitiyak ko sa iyo, 5 minuto, lalayo na yan sa'yo. Lulubayan ka na yan. Ano ko na siya. Ginawa ko na ngayon yung nagda-take note na lang ako. Sinusulat ko siya. Pati yung gusto kong itanong, sinusulat ko para hindi ko makalimutan. Tsaka bagong bagong nag-follow ako sa Facebook, pero talaga, sobrano na. Sister. Magdadalawang taon na ako sa ano. O siguro, ang na rin advice ako ko, sa punto por punto, pero sa YouTube, hindi sa Facebook. Sa Facebook, nitong nakarang linggo lang ako nag-follow. Kasi gusto kong sister, pumasok sa Zoom. Kaya next time, para baka ulitin ka nung baptist na yun, no? Pag tinanong ka, tulad ng tanong sa'yo na kung baptist ka, sabi mo dyan, no? Kung mapindagan ka na baptist, anong ka, ano ang magiging, magiging religion. Anong tawag sa'yo? Anong tawag sa'yo? Sagutin mo yung sagutan ka kanina na Christian. si Panginoong Isos, hindi siya dapat mabinyagan para maging baptist. Dahil malino doon sa binasa natin para na matupad ang kapatan. At saka si John the Baptist, kaya siya tinatawag na John the Baptist. Kasi nagbabaptize siya. Yung kausap mo ba may binautismuhan na? Tanungin mo, baptist ka? Oh, baptist ako. May binautismuhan ka na ba? O sinabing wala pa, hindi ka baptist. So ang ibig sabihin, ang kagabi pala nung tinanong ako, hindi lang diniretso sa akin, yung tinanong niya na bakit sinong nagbaptize kay Jesus. So ang ibig niya pala siguro sabihin na si Jesus ay Bible Baptist. Baptist si Jesus, yun ang ibig sabihin niya ron. Inunahan na lang namin hindi para tinuloy kagabi yung isabihin sa akin. Baka nagdahan-dahan yun. Pero ngayon alam mo na, unahan mo na lang. Pero brother, alam mo, anak ko yun yung kausap ko kagabi. Madali lang yung anak mo. Naku, anak pala yun eh. Madali lang yun. Ikaw. Ngumingi talaga ako sa kanya, tapos ini-invite ko siya. Yun nga. Tapos mga sinulat ko lang kagabi yung mga sinasabi niya. Sinusulat ko para gusto kong itanong, para alam ko sa kasi hindi rin naman siya sa simbahan yung parang gusto na magpastor, hindi. Basta magsimba siya doon sa kanila. Ganito na, ante. Tinanong ko siya kagabi. Lagi kayong mag-Bible study ng anak mo. Pagtanungan kayong dalawa, kung ano yung tanong mo o tanong niya na hinahirapan kang sagutin, itanong mo dito pagkagabi at sasagutin namin para meron ka ng pangsagot, lagot ka bukas. May sagot na ako sa'yo. Lahat ng mga katanungan ko, yung huling tanong, sa kanya yun. Kasi ako kagabi, sabi ko, itanong ko nga itong mga kaya sinulat ko kagabi yung mga katanungan niya habang naalala ko pa. Itanong ko nga bukas kasi papasok ako sa Zoom. Tanungin mo siya, baptist ka ba? Baptist. May nabautismuhan ka na ba? Sinabing wala. Bakit lumuluhod tayo pag nasimbahan nagsisimba? Lumuluhod tayo kasi lumuluhod talaga pag nagdarasal. Pero bakit sa harap ng rebulto? Saan mababasa yun sa Na lumuluhod talaga pag nagdarasal? Opo, Saan ngayon saan pa mababasa?
Anong talata nga ba John Ray? Yung si Kristo ay nasa Gitsemane? Anong talata ngayon? Mateo 20, 26, 41, 26, 41, 41. or 34, Oh. 26, 34, 41. Ito nga. Sa talatang ito, si Kristo ay nakaluhod. Siya ay lumuhod. Hanapin ko lang kung anong verse na siya ay nakaluhod. 6:34 yata ba dyan? Ah? Bisa mo sa 6:34, 36? Mateo Oh. 26, 36 to 46. Yung sinabi na nakaluhod si Jesus? Oh. 246. Tinga. Ito. Ayan o. Sabi ganito. Lumayo siya ng kaunti. Lumuhod at nanalangin. Di tayo nakaluhod. Dahil lumuluhod talaga pag nananalangin. Sabi niya ngayon, bakit sa harap ng rebulto? Kasi yung simbahan namin maraming rebulto. Alangan naman tumalikod kami. Tama. Wala nga naman tumalikod kami. Doon kami sa pintuan sa likod harap. Siyempre sa simbahan, yung rebulto. Ba't mayroon kayong simbahan, rebulto? Kasi ang templo ng Diyos puno ng rebulto. Basahin mo yung Ezekiel 41. Kaya pag tayo nagnanalangin, nakaluhod, talagang normal lang na tayo nakaharap sa rebulto. Pero hindi natin niluluhuran ng rebulto. Masakit sa tuhod yun. Basta ng rebulto. Basag ang rebulto pag niluhuran mo yun. Brother, Sobrang bakit tuhod mo. nagdadasal tayo ng pa rin, yung ganun pa rin, our Father? Our Father kasi si Kristo na siya nagturo. Oy, mga alagad, kayo'y magdasal ng ganito. Mateo 6, 6:7 ba yun? 6:9. Sabi niya ganito, at kapag kayo'y nanalangin, 6:9 pala, mga nalangin kayo tulad dito, Ama naming nasa langit, sambahin nawa kayo ng mga tao. Yung isa, yung ang dating Biblia para magsidalangin kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit gayon din sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang. Gaya naman namin nagpatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian o pakailanman siya nawa. Talagang nasa Bible. Yan talaga sa Bible, hindi na kita marinig, te. Click mo daw yung unmute daw, te. Kasi pag magdasal daw is yung, Sige daw, sige, click mo yung unmute. okay naman. Sige, te. Ano yan? Kasi ang pagdasal daw dapat is, pagkatapos ng Ama namin, wala na yung continuation ng Our Father na dasal. Dapat, Ama namin, tapos magdasal ka na ng sarili mo, hindi yung pares pa rin. Ay, iba naman yung panahon sa pagrurosaryo. Meditation yon. Meditation. Tingnan mo, pag tayo nanalangin bago kumain. Brother. Hindi brother, yung ibig kong sabihin yung about sa yung sa prayer na inano ni Jesus sa atin, itinuro. Ito nga itong Matthew 6:9-13. Ang ibig niya sabihin siguro is dapat pagkatapos ng Our Father, wag nang diretso na dasal, yung dasal na gusto mo. Hindi paulit-ulit. Oo. Ba't si Kristo paulit-ulit? Sinabi ko nga, si Kristo nga, sabi ko 3 beses na inulit-ulit yung kanyang dasal. Nung saan sagot niya? Wala siyang Ayun, Ay, panalo ka ron. Yay, panalo. Panalo ka ron. Ano, bibili ko 8-4. Brad? Ayun. Okay na ba yun, te? Balik ka bukas. Tanungan ulit tayo.
Oo, marami pa ako, Brad. Marami pa Oh, ako. bukas na yan, natutulog Tek. dito. Alas Luna 10 ko lang na. yung tanong, yung... Oh. Okay. Meron na akong pasaway. Say hello first. Say hello. Ang aking mga Oh. alaga. Sige, bukas na, Te. Yeah. Tapos, Okay, yung bukas mga ulit. tanong mo, ihanda mo lahat yon. At bibigyan ka dahil bukas Sabado, doctrinal talakayan. Sige, ihanda mo yan, Te. Sige po. I-try ko lang po bukas kasi Sabado bukas may mga amo ako. Okay. Try ko i-try ko kung makahabol ako ng 9. Sige, Te, sige, Te. Sige, Ayan. sige. Salamat sa inyong lahat po. Salamat po sa inyong lahat. Mga brother sige, and Te. sister. Sige, ikaw na Salamat mag-mute, po. Te. Hindi kita mag-mute. Sige. Okay, thank you sa inyo lahat na nandito, mga what?